Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. 6:09 ng gabi. Magandang gabi po sa pangalan po ni Department of Budget and Management, Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Partner Jamie. Magandang gabi. Magandang gabi po. Sa pangalan naman po ni Mr. R. Vargas, ako po si Richard Vargas at welcome po sa programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang ating pong programa ay hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas 738 on your AM dial. At sabay din po tayong napapanood sa Channel 3 na mga gumagamit po sa ating TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre, tayo rin po ay nasa Facebook Live ng Radyo Pilipinas at ng FB page ng Philippine Information Agency at ng UBN po ng DBM. Tama ka dyan, Richard. Kaya i-like at i-share nyo na po. Punong-puno sa balita at impormasyon ang programa natin ngayon. At mamaya po makakasama rin natin ang Regional Director na si RD Ria Bansigan ng DBM Region 1. Yes. Pero bago yan, narito po muna ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. Ipinag-utos ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa mga opisyal ng DBM ang pagsasapinal ng guidelines sa pagpapatupad ng salary increase. Kasunod po ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 64 na nagpapahintulot sa pagtataas ng sahod at pagbibigay ng karagdagang allowance sa mga kawani ng gobyerno. Pinasalamatan din ng kalihim ang Pangulo sa pagpirma sa nasabing EO na kinakailangan ng DBM para sa pagpapatupad ng Salary Standardization Law 6. Binigyang linaw din ng kalihim na ang pagpapatupad sa nasabing salary increase ay retroactive. Pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong ika-2 ng Agosto 2024 sa bisa ng kapangyarihan ng Pangulo ang EO 64 na agarang magiging epektibo oras na malathala sa Official Gazette o sa mga pahayagan. Simula sa fiscal year 2025, makakatanggap din ang mga kawani ng gobyerno ng taunang medical allowance na hindi hihigit sa 7,000 piso bilang subsidiya sa pag-avail ng Health Maintenance Organization o HMO o HMO type benefits. Ang subsidiyang ito para sa medical allowance ay batay sa ipalalabas na mga kondisyon at guidelines na manggagaling sa DBM at Governance Commission for GOCCs kung naaangkop. 6:12 PM po para mabigyan ng karagdagang pondo ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Isang mahalagang inisyatiba na layong labanan ang kahirapan at suporta ng mga pamilyang nangangailangan sa buong bansa. Inaprobahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman ang pagpapalabas ng 5 bilyong piso sa Department of Social Welfare and Development. Ang inaprobahang pondo na manggagaling sa fiscal year 2023 continuing appropriations ay gagamitin para sa mga arrears ng fiscal year 2023 4-piece grants mula sa deactivation o suspension ng tinatayang 703,888 households na
na 4Ps beneficiaries. Binigyang diin din ni Secretary Pangandaman ang kahalagahan ng pag-aproba ng pondo para may pagpatuloy ng DSWD ang mga tungkulin nito upang matulungan ang mga nangangailangan nating mga mamamayan. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address, matatandang iniulat po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit 420,000 households ang graduate na mula sa 4Ps o na-assess bilang self-sufficient bilang mula sa kanyang nakaraang SONA. Isa sa mga haligi ng social protection strategy ng ating pamahalaan, ang 4Ps ay nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga pamilyang higit na nangangailangan upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Nagsimula na ang opisyal na deliberasyon sa House of Representatives sa inirekomendang 6.352 trillion pesos na national budget para sa taong 2025. Nilahad ng mga kasaping ahensya ng Development Budget Coordination Board o DBCC na kinabibilangan ng Department of Budget and Management ang detalye at macroeconomic assumptions sa nakapaloob na 2025 National Expenditure Program sa harap ng House Committee on Appropriations noong Agosto 5, 2024. Sa kanyang opening remarks, binigyang diin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mahalagang papel ng Kamara sa pagsusuri, paglilinaw at pagdedebate sa inirerekomendang pambansang budget para sa taong ito o para sa susunod na taon. Kabilang po sa DBCC, sina Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio M. Balisacan, at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Inihikayat pa ni House Speaker Romualdez ang mga miyembro ng Kamara na ipasa ang inirekomendang national budget para sa fiscal year 2025 bago mag-September 2024. Tinanggap ni DBM Secretary at DBCC Chairperson Pangandaman ang panawagan ng Speaker at ipinahayag ang mataas na pag-asa na maipapasa kaagad ang budget upang manatili ang bansa sa tamang direksyon ng Agenda for Prosperity. Sa iba pang mga pangyayari, sa mga pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa fiscal year 2025 proposed national budget, dinipensahan ni Secretary Amena Mina Pangandaman ang paglalaan ng confidential at intelligence funds o CIF sa Office of the President. Sa pagtugon sa mga alalahanin ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List, kanyang binigyang diin ang kritikal na papel ng Pangulo sa pambansang seguridad at foreign policy. Nilinaw din ni Secretary Pangandaman na ang CIF ng Office of the President ay naging consistent sa 4.56 bilyong piso mula noong 2022 na binibigyang diin ang mga pangangailangan ng mga pondong ito para sa pagpapanatili ng pambansang seguridad. Napakahalaga ng CIF upang makasali ang Pangulo sa mga paggawa ng high-level decisions sa pamamahala ng mga krisis at sa pagtiyak na ang Pilipinas ay nananatiling ligtas at matatag laban sa panloob at panlabas na mga banta. Kung wala ang mga pondong ito, mahahadlangan ang kakayahan ng Pangulo na epektibong gampanan ang mga tungkulin nito. Bumaba ang CIF ng 16% sa 2025 National Expenditure Program kung ikukumpara sa 2024 General Appropriations Act. 6:17 ng gabi. Upang maisagawa naman ang mga proyekto sa ilalim ng People's Survival Fund na layuning pagbutihin ang resilience at sustainability ng mga komunidad, inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amina Mina Pangandaman ang pagpapalabas ng Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 579.312 million pesos sa Department of Finance Bureau of Treasury.
Itinatag sa bisa ng Republic Act 10174 na nagbibigay ang PSF ng long-term financing sa local government units at mga accredited na local o community organization para sa climate change adaptation program. Mahalagang instrumento ang pondo para sa pagpapabuti ng kakayahan ng bansa na mag-adapt, magpatanatili sa sustainable development at maprotektahan ang mga vulnerable community mula sa masamang epekto ng climate change. Popondohan ng alokasyon ng 6 na development grants, 5 full-scale project at ekstrang suporta para sa 2 ongoing projects ng iba't ibang lugar sa bansa, gaya ng Northern at Eastern Samar, Mountain Province, Bukidnon, Isabela, Quezon o Province of Sarangani at Agusan del Norte. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng public financial management practitioners sa lokal na setting or sa local setting, malugod na tinanggap ng Department of Budget and Management ang 36 na bagong kinilalang resource persons sa internal control at internal audit mula sa iba't ibang DBM regional offices. Pinangunahan ni DBM Secretary Amena Mina Pangandaman ang recognition ceremony sa DBM Central Office noong ika-31 ng Hulyo 2024. Layunin ng recognition program na bumuo ng isang listahan ng RPs na makikilahok sa iba't ibang learning at development interventions hinggil sa internal control at internal audit sa sektor ng pampublikong serbisyo. Layunin nito na tiyakin na ang mga RPs na gagamitin sa mga learning at development activities ay sumasa ilalim sa tamang pagsasanay, coaching at mentoring at nang sa gayon ay ituring na kwalipikado at competent ang kanilang mga responsibilidad. Ang mga bagong kinilalang RPs ay kinatawan mula sa mga DBM ROs or regional offices sa NCR, CAR, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B or Mimaropa, regional offices 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at 13. At yan ang mga tampok na balita sa ating budget news. At sa oras na ito, Richard, dagdagan naman natin ang ating kaalaman para sa mga tagapakinig natin. At syempre sa inyo po mga taga-subaybay dahil oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Ngayong linggo sa Budget 101 ay alamin natin kung ano ang Philippine Development Plan 2023 to 2028, ang siyang naging batayan sa paghahanda ng 2025 National Expenditure Program. Ano-ano nga ba ang nilalaman nito? Tara't alamin natin yan dito sa Budget 101. Ang Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028 ay ang komprehensibong plano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pagkakaroon ng economic at social transformation sa bansa. Ito ay naglalaman ng mga polisiya at programa upang muling pasiglahin ang paglikha ng mga trabaho at pabilisin ang pagbaba ng antas ng kahirapan sa bansa. Sa ilalim ng PDP 2023 to 2028, ang paglago ng bansa ay dapat inklusibo. Nabibigyan ng pantay na pagkakataon ng lahat ng mga Pilipino at pinapalakas ang kanilang mga kasanayan upang patuloy silang makasabay sa isang innovative at globally competitive na ekonomiya. Layon din ito na ibaba sa single-digit poverty level ang bansa pagdating ng taong 2028. Kaya naman patuloy ang panawagan ng Pangulo at ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Mina F. Pangandaman sa bawat ahensya na gamitin ng mahusay ang bawat sentimo ng kanilang pondo para sa pagpapatupad ng prioridad at pakikinabangang programa ng lipunan. At kamakailan lamang nisumite na ng DBM ang 2025 National Expenditure Program sa Kongreso, sa Senado at kay Pangulong Bongbong Marcos. Naway naging malinaw sa inyo ang kahalagahan ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 para sa katuparan ng ating inaasam na isang bagong Pilipinas. Naway naging malinaw sa inyo ang kahalagahan ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 para sa katuparan ng ating inaasam na isang bagong Pilipinas. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo dito sa Budget 101.
At yan po, napanood po natin ang tungkol sa Philippine Development Plan. Yes. Ang Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028 ay isang malawakang plano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa economic at social transformation ng bansa sa susunod na 6 na taon. Ito po ay naglalaman ng mga layunin, hakbang at mga programa ng gobyerno para sa pag-unlad ng ating bansa. Sa madaling salita, ito po ay isang roadmap para sa pagpapabuti ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan at iba pang sektor sa Pilipinas. Tama ka dyan, Jamie. Ang Philippine Development Plan 2023 o 2028 or PDP ay nagsisilbing gabay natin para sa pagpaplano ng paggastos ng ating gobyerno. Ito ang naging batayan natin para sa 2025 National Expenditure Program, ang tinatawag nating NEP. Sa NEP po, inilalatag ang mga proyektong susuporta sa mga layunin po ng PDP. Kumbaga, ito'y isang blueprint para sa paggastos ng pondo ng bansa na sumusunod sa pangmatagalang plano para sa pag-unlad. At yan po, linggo-linggo, naghahatid tayo ng bagong impormasyon, hatid po sa inyo ng Budget 101. At huwag po kayong bibitiw dahil ang susunod natin na segment ay ang Budget Matters. At makakasama po natin si Regional Director or RD Ria Bansigan ng DBM Region 1. Tutok lamang po at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas po ang ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ha? Ano yun? Isarado mo. Alin? Sino ka? Isarado mo ang pinto. Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Energy efficiency starts with you. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. .27 na po ng gabi at welcome back sa ating pong programa. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. At ako naman po si Richard Vargas na tumatayo at humalili sa ating partner na si R. Vargas. R, magpagaling ka po. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pigitan ng ating mga radyo. At sabay din po tayong napapanood sa TV at syempre sa Facebook Live ng PIA at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At ano muna, bago tayo tumuko sa ating guest ngayong gabi, shout out po muna mula kay Mrs. Tedeng Bondok. Kindly greet si Mr. Nilo and Tita Valmosena, Ma'am Dolly Katimbang, Estri De Guzman, at ang mga magaling na driver and plumber Joey of Taytay Rizal. Greetings po mula kay Teds Bondok of
Marongkillo, San Rafael, Bulacan. Shout out po sa inyo sa mga taga Bulacan. Magandang gabi po. Nako, i-like at i-share niyo na po ang ating programa. Ayan. Okay. At sa puntong ito, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matter. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. Alam mo, Richard, isa na namang makabuluhang talakayan yung ihahatid natin sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Ha? Natutuwa tayo at napaunlakan po tayo ng Regional Director ng DBM Region 1 at wala pong iba kundi si RD Ria Bansigan. Ito po'y para talakayin ang tungkol sa budget ng kanyang nasasakupang lugar. Magandang gabi po sa inyo, RD Ria. Live po sa Zoom. RD. Magandang gabi po, Ma'am Jamie, Sir Richard, and sa lahat po ng nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Magandang hapon po mula po sa always number 1 region, Region 1. Yes, go, DBM 1. Magandang gabi po. Maaari niyo po ba kamustahin ko po muna ho no yung weather diyan. Kayo po ba inuulan ngayong gabi? Sa araw na ito po, Ma'am Jamie, ay maaliwalas po ang panahon dito sa La Union. Pero may mga ibang lugar po sa Region 1 na inuulan po. Pero dito po ngayon sa ating lugar sa La Union ay maayos po ang panahon. Kasi ho dito talagang pabugso-bugso din yung malakas na buhos ng ulan eh. Anyway, pwede ho ba ninyo kaming kwentuhan or maaari nyo po bang ibahagi sa mga tagapakinig po natin? Paano po nagsimula ang inyong career sa DBM? No? Kailan at paano po kayo nagsimula sa serbisyo ng Department of Budget and Management? Okay po, Ma'am Jamie. Ako po ay pumasok sa DBM noong taong 2003 po. November 2003. Pero hindi po ito ang una kong serbisyo sa gobyerno dahil ako po ay nanggaling po sa National Commission on Indigenous Peoples. Ako po ay nagtrabaho doon mula noong year 2000 hanggang sa ako po ay lumipat sa DBM noong 2003. So, mahigit 2 dekada na po tayo na naninilbihan po sa ating gobyerno. Ako po ay nag-join sa DBM bilang isang accountant hanggang sa unti-unti po tayong nag-change po tayo ng career path hanggang sa maging director po tayo. Rising from the ranks talaga si RD. RD, yung nakaraan po 'di ba nagkaroon tayo na SONA, pinahayag po ng Pangulo yung mga accomplishments po ng pamahalaan. And of course, sa dami po nung nabanggit niyang accomplishments and projects, hindi po na-detalye lahat. Although na-mention naman po karamihan. So, ano ho ba yung sa region po ninyo? Especially dyan po galing ang ating Pangulo, di ba? Isa siyang Ilocano. So, ano po yung mga major projects or mga high-impact projects ng ating gobyerno po sa Region 1? Siguro po kahit magbigay lang po tayo ng 1 o 2 notable projects ng pamahalaan. Yun talagang nagkaroon ng impact. Yes po. Okay po. Gaya po ng nasabi ninyo, marami po tayong mga high-impact projects dito sa Region 1. Kaya lang, magbigay lang po siguro ako ng 2, isa sa infrastructure sector at isa po sa social sector. Parte po ng Build Better More na programa ng ating gobyerno. Ang isa po ngayon na ginagawa na programa dito sa ating rehiyon ay yung isa lang po sa marami na ganitong uri ng programa ay yung pong construction po ng ating bypass road covering 3 municipalities in La Union. Pero again, ang sabi ko, ito isa lamang po sa napakarami. At ito po ay may pondo po na 5 billion pesos na naglalayon po na i-decongest yung traffic po dito sa center po kasi ng itong government center natin sa Region 1, which is La Union. So ito pong bypass road po natin ay galing po sa Bawang, La Union,
palabas po siya ng San Juan, La Union. So, bale, 3 munisipyo po ang kino-cover niya. Ano po ang importansya nito? Hindi lang po ang pag-decongest po ng ating traffic dito sa city, kundi ito po ay napakagandang programa upang mapadali po ang pag-transport ng ating mga farmers ng kanilang mga produkto papuntang Maynila o papuntang mga karatig probinsya po natin. Kasi hindi na po sila dadaan inside the city, mas mapapabilis po ang transportasyon po para sa kanila. And of course, ito po ay napakaganda ring programa para sa ating turismo. Kasi alam naman po natin, ang Region 1 po ay isa po sa mga madali pong puntahan from Southern Luzon po, kasi madali na pong puntahan ngayon ang Region 1 para sa mga tourists na gustong pumasyal dito sa Northern Luzon. So with our, of course, expressways na operational na po hanggang sa Pangasinan, which is part of Region 1, ito po ngayong bypass road ay isa po sa mga programa na parang katuloy ng ating expressway para mas mapabilis pa po ang pagbiyahe ng mga turista patungo sa Northern Luzon. Yes, Yan po yung isa. At ang isang gusto ko pong i-share po talaga ay yung sa social. Kasi tuwang-tuwa po ako dito, yun pong programa po under the DOH na yung tinatawag nila na bukas, yung bagong urgent care and ambulatory service. Ito po bagong-bago pong programa ng DOH. Katunayan nga po, entire the Philippines, 28 bukas centers pa lang po ang operational at meron po tayo dito sa Region 1 ngayon na 2 pa lang. Pero nilalayon po ng ating gobyerno na maparami po ito. Ano po ba kasi itong bukas na tinatawag? Ito pong centers na ito ay naglalayon po na mag-provide ng primary care facilities sa mga komunidad, no? That will offer outpatient consultation, laboratory exams, minor surgeries, and emergency care. Alam naman po natin sa probinsya, hindi po ganun kadami ang ating mga ospital. Lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar po natin, ay meron man po silang mga local or mga health centers at the local level, hindi po yan nag-o-offer ng minor surgeries or ng iba pang mga ancillary services like yung mga CT scan, MRI, mammogram o mga ultrasound. So, kadalasan, pag may mga nangangailangan po ng urgent care, bibiyahe pa po ng mga ilang oras papunta sa ating mga ospital upang sila po ay ma-examine kung ano po ang kanilang mga karamdaman. So ito po ngayon, itong bukas center na ito po ay in partnership po ng mga local government units sa mga DOH hospitals po natin. So ito po ay bukas po 24 hours. At ang mag-duty po dyan ay mga doktor po ng ating mga government hospitals. So, magkakaroon po sila ng duty time doon sa mga bukas centers na yon sa ating mga local government units. So, ito pinapakaganda na dahil nakita po natin kung gaano po kahirap, lalo na sabi ko nga po dito sa probinsya, medyo mahirap yung access natin sa mga malalaki o magagandang hospital. So, umaasa kami na yung 2 na meron po kami ngayon ay madadagdagan pa po at natutuwa kami na under the 2025 budget or under the 2025 National Expenditure Program, meron pong napunduhan na isa na maipapatayo ngayon dito sa aming rehiyon. So magiging 3 na po, pero hindi po sana magtatapos doon, kundi patuloy po ang pagdami ng ating mga bukas centers. So yan po yung 2 kong gusto kong i-share na impactful projects po ng gobyerno dito sa aming rehiyon. Okay. Salamat po, RD. Yung isa ho sa mga pangunahing priority ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung edukasyon. Magkano po yung nakalaan sa ating higher education at mga state colleges and universities sa Region 1? Ilan po ba lahat yung mga SUCs po sa rehiyon? Okay po, Ma'am Jamie. Sa Region 1 po, meron po tayong 5 na state universities and colleges. May isa po sa Ilocos Norte, isa sa La Union,
isa sa Pangasinan at 2 po sa Ilocos Sur. Ang pondo po ng mga SUCs na ito for 2024 ay meron pong 5.2 billion pesos. At tayo po ay natutuwa na ibahagi po sa ating mga nakikinig na for 2025, meron pong na-approve sa National Expenditure Program na 5.5 billion. So may increase po tayo na meron po tayong increase na 5.85% na budget from 2024 to 2025. Yan po ay kabuuan po ng ating 5 SUCs po dito sa Region 1. Ano po, RD, nung nakaraan po kasi 'di ba nanggaling po ako diyan, nakasama namin kayo. Nabalitaan po namin na mayroon po kayong sinasagawang series of trainings para po sa mga budget officer sa barangay para po dito sa Budgeting Manual 2024. Tungkol saan po ito? Pwede nyo ba kaming kwentuhan? I think nakapang-4 na ho kayong session nito since January this year. Tama ho ba? Tama po yan, Sir Richard, no? We've been conducting trainings for our barangay officials, no, in terms of planning and budgeting. So, naniniwala po tayo na ang pagpaplano ay nakakabit po dito ang ating pagbabudget dahil wala pong magandang budget na magawa kung wala pong magandang plano. So, ito po yung ginagawa natin na naka 4 sessions na nga po tayo at inaasahan natin na marami pang mga kasunod na kinakapacitate natin ang ating mga barangay officials na gumawa ng magandang plano at kasabay po noon ay kung paano po nila mapondohan sa kanilang mga budgets ang magagandang planong kanilang ginawa. So, dinidiscuss po natin sa training na ito yung complete budget process at kung paano po ang linkage between planning and budgeting. So, dito po sa training na ito, nagkakaroon po sila ng session na gumawa ng kanilang mga proposed budget, at ito po ay ating tinitignan at kinokomentuhan kung ano po ang tama at kung ano ang kailangan pang i-improve. So napakaganda po ng training na ito kasi nagkakaroon po ng sharing of best practices ang different barangays in the region. Hindi nyo po natanong, Sir Richard, dito po sa Region 1, meron po tayong 3,267 barangays. Wow. Yung 4 na session na nagawa natin ay hindi pa ho tayo nangalahati. So hindi pa ho natin lahat nakausap at na-train yung mga current na barangay officials natin sa Region 1. Pero pinagpapatuloy po natin ito at at gusto po natin sana bago po mag-end yung budget preparation period, meron po kasi tayong budget preparation period na nakalagay sa ating local government code na dapat ang mga local government units ay gumawa ng kanilang mga budget at si local chief executive ay isubmit niya po ito until October 16 sa kanilang mga sanggunian para po maipasa po ang ordinansa authorizing the budget for next year. So yun, kaya po natin tinatarget sa mga panahong ito ang pagkakandak po ng capacity building training para po timely po siya sa paggawa nila ng budget na kailangan po nilang isubmit by October 16 of the year. So yun po ang ginagawa natin ngayon sa ating mga barangay officials. And kasama na rin po dyan, Sir Richard, yung pag-train din po natin sa ating mga barangay officials on procurement. Nakita po natin ang kahalagahan ng government procurement. Kaya po isa to sa mga topiko na amin pong ibinabahagi sa ating mga barangay officials para walang maging problema po sa pag-implementa po nila ng kanilang mga projects sa mga barangay. Opo. Maganda po yan yung na-educate natin from the barangay level, RD, no? And I think, Richard, bukod doon sa binabanggit mo na trainings para sa mga barangay officials natin, meron din palang local budget forum po kung saan kasama yung Association of Local Budget Administrators Incorporated. Maaari niyo po ba kaming bahaginan ng kwento? Ano po bang detalye tungkol diyan sa ginanap po na
na local budget forum. ALBA 1, that's Ah, ALBA 1. ALBA Last 1. ano lang po ito, last month, kung hindi po ako nagkakamali. Ay, opo. Ito naman pong local budget forum, ito po ay para sa ating mga provinces, cities, and municipalities. Sila po ang kalahok sa forum na ito. Specifically po yung ating mga local chief executives, yun pong chair ng Committee on Appropriation, yun pong members ng Local Finance Committee. Sila po yung kalahok at ang nilalayo naman po ng Local Budget Forum na ito ay upang i-update po sila ukol po sa mga bagong mga polisiya or guidelines pertaining to local budgeting. So tama po kayo, itong July lang po, nag-conduct po tayo ng isang local budget forum at ito po ay meron pong 997 participants from the different provinces and municipalities and cities in Region 1. Ito po ay taon-taon po natin ginagawa, Sir Richard, Ma'am Jamie. Pag po nailabas na ng TBM, yung Local Budget Memorandum na naglalaman ng indicative MPA share o yun pong tinatawag natin dati na IRA na share ng mga LGUs, nagkakondak na po tayo ng budget forum. Dito po natin inilalahad kung ano po ang mga priorities ng national government na dapat din po nilang i-consider pag sila po ay gagawa na po ng kanilang mga local budgets. Kasi kailangan po ang local budget ay naka-align din po yan. So kung ano ang priorities ng national government para po walang disconnect. Kailangan horizontally aligned pa rin po ang mga programa ng mga local government dito sa mga programa ng ating national government. So yun po ang ginagawa po natin sa local budget forum. Pag-isahin ko na lang po yung tanong ko kasi ano po, 'di ba? Doon sa mga nabanggit kanina ni Jamie about ALBA 1, tas yung kanina yung tungkol sa barangay budgeting, meron naman po tayong Dagyaw na sinalihan naman ng DBM Region 1. Pero it all encompasses po kasi doon sa idea ng paano nag-e-engage ang Region 1 DBM sa mga civil society groups tsaka local government units. Siguro, ma'am, can you also expound na rin po in general, bukod po doon sa mga nabanggit nating proyekto kanina, yung mga initiatives natin, kung ano pa ho yung mga initiatibo ninyo to strengthen relationship natin sa LGUs at CSOs. Go ahead, ma'am. Yes. Yes po, Sir Richard, no? Napakaganda po niya, no? Kasi yung mga nabanggit natin kanina, those are our activities with other government agencies and the local government units. Ito naman pong isang inisyatibo din na ating ginagawa, yung annual din po na kinakonduct natin, yung Dagyaw, no? Which is a Hiligaynon term, meaning togetherness or bayanihan. So, nagkakonduct po tayo ng Dagyaw town hall meeting na every year din. Ang mga kalahok naman po dito ay mga civil society organizations. Yes. So, every year po yan, starting 2019, tayo po nagkakonduct. Iba-iba po ang theme o tema ng ating town hall meeting. Itong kakatapos lang po, 2 weeks ago, ay 1,000 din po ang ating participants po dyan from the different civil society organizations in Region 1. Ang tema naman po natin dito ay yung mga social protection program ng gobyerno. Yan po yung ibinahagi natin sa ating mga civil society organizations. So karamihan po ng dumalo ay mga members po ng different CSOs in Region 1. At napakaganda po ng aktibidad na ito kasi dito po natatalakay ng gobyerno kung ano yung mga programa nila. At dito rin po na ibabahagi ng ating mga civil society organizations kung ano rin po on their part ang ginagawa nila para masuportahan ang mga programang ito. At dito rin po nare-raise kung ano ang concerns ng ating mga civil society organizations regarding the implementation of the different programs of the government. So ito po yung Dagyaw na ginagawa po natin. Ito po ay ang co-lead convener po natin dito is the DILG. And in partnership of course with our PIA for information dissemination,
at saka yung ating NEDA on other oversight matters po regarding government programs and projects. Napakahalaga talaga yung multi-sectoral and multi-agency na approach natin sa Tama. pamamahala. Opo. Baka may gusto po kayong banggitin pa, Director RD. Baka meron po kayong huling mensahe at shout out din, syempre. Shout out sa mga kasama natin. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon na mabati ko po ang mga masisipag at magagaling na mga empleyado po ng DBM Regional Office 1 na walang sawang nagtatrabaho upang maihatid ang karampatang serbisyo para sa ating mga mamamayan. So, thank you so much, my DBM Muna family, and keep up the good work. And of course, I would like to take this opportunity na batiin ang aking mga kapwa taga Region 1, mga kapwa Ilocano. Patuloy po sana natin na tangkilikin ang mga programa ng gobyerno. Gaya nga po ng nasasaad po sa ating bagong Pilipinas Pledge. Sabi niya po, makikiisa po tayong lahat at makikilahok sa mga adhikain ng pamahalaan sapagkat ang kaunlaran po ay hindi lang para sa iilan, kundi para sa ating lahat po ito. And sana po magpatuloy po tayong paunlarin ang mahal po nating bayan. With this, I would like to thank Ma'am Jamie and Sir Richard Vargas for giving us the opportunity to join you and share with you the good news from Region 1. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, RD. Our pleasure. Salamat po RD for joining us this evening. And shout out po sa lahat ng DBM Uno staff and officials po dyan sa Region 1. Ayan. And napakinggan po ninyo si DBM Region 1 Director Ria Bansigan at nagpapasalamat tayo sa oras na binigay niya, Richard. No? Oo, samantala, sa susunod nating talakayan, makakasama po natin ang isang content creator at digital influencer. At malalaman natin sa kanya ang mga challenges na kanyang kinakaharap sa kanyang pagiging content creator at ang mga tips na bibigay niya kung paano ba sila nagbabudget kasama ng kanyang pamilya. Kaya't abangan ninyo ang ating budget talks dahil ating makakasama si Mr. JV Martinez o tinatawag na Kasangga JV. Oo, nadidinig ko nga siya. Kaya wag po kayong bibitiw. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Usapang Budget Natin. Tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency na isilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tech Scams.
Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. 738 AM. And welcome back po. Dito po at nakatutok kayo sa usapang budget natin sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. At sa ngalan po ni Mr. R. Vargas, ako naman po si Richard Vargas. Isa na namang interesting segment, Jamie, ang ating tampok ngayong gabi. Dahil tayo makikipagkwentuhan sa isang content creator. Ayun. Kaya simulan na natin. Oras na para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. At Richard, no? Mapalad tayo ngayong gabi dahil napaunlakan tayo ng isa na namang content creator. Thank you for joining us sa Usapang Budget natin live sa via Zoom. Kasanggang JV Martinez. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa sa pag-invite sa akin dito sa inyong station. Yan. Bago po lahat pala, okay lang po ba yung audio ko? Yes. Hindi po ba ayan, para ma-adjust ko po kung sakali. Ayan. Thank you so much po. Medyo kinakabahan na excited din ako na bigay din ng mga ideas and makipagkwentuhan po sa inyo, Sir Richard and Ma'am Jamie. Yes po, excited din po kami sa talakayan natin ngayong gabi. So, umpisan na ho natin. Paano ho ba kayo nagsimula sa pagiging content creator? Kasanggang JV. And curious din ako bakit kasangga? Anong story behind that? Oo. Ayan. So, bali, nag-start po ako, Sir Richard, last year lang. Nag-start po ako gumawa ng mga content. Yan, syempre kapag di ba lumalabas tayo, mahilig mag-video, ganyan, and nakakapanood din po tayo ng mga other creators before. So, na-inspire din tayo na gumawa ng mga videos. And nakakatuwa po dun, Sir Richard, Ma'am Jamie, kasi nag-start ako mag-create ng video nung dumating sa amin yung aming aso. Yan, si Chopper. So, dun po nag-start. From Tagaytay, kinuha po namin siya, then pauwi. Tapos nag-start kami mag-video doon. Actually, siya talaga yung nag-start na nagbigay sa akin ng idea na, teka, pwede pala akong mag-content creation, di ba? Dito sa social media. Lalo na po sa generation ngayon na ang pumalit po sa ibang way para makabasa tayo, like yung mga dyaryo, is itong internet. So, napakalaking bagay din po kapag nandito tayo sa social media. So, nung nag-post ako ng video nung lakad po namin galing ng Tagaytay, nag-viral po ng konti yung aming video na yon, kasama po yung aso. So doon ako nag-start mag-create ng video. Sabi ko, eto yung sign para mag-start ako ng content creation. So doon po ako nag-start, Sir Richard. Oo. So yung mga mga nanonood sa atin na hindi pa nagpa-follow sa iyo, kasanggang JV, ano bang klase ng content yung ginagawa mo? Sabi mo yung sa aso. So bukod doon, meron ka pa bang pinaplano na iba pang content na ay creative process sa kasalukuyan? Anong creative process mo sa content? Nung nag-start po ako, random videos din po yung ginagawa natin before. So, katulad ng karamihan, since wala pa tayong idea, pagdating po sa mga pag-create ng content, nag-try lang po ako mag-create ng kung ano pumasok sa isip natin. Siyempre, that time, yung mga ganap lang po sa buhay. Pero nung time na nag-aaral na ako about content creation, napunta po ako sa mga tutorials. Napunta po ako sa mga
tips, strategies kung paano gumawa ng content. And then last year, kung napansin niyo po, mas naging aware ang tao pagdating sa Facebook Reels. So doon sa Reels, meron pong monetization. So pwede palang pagkakitaan yung social media sa pag-create ng content. So doon po ako nag-start na magkaroon ng idea na mag-tutorials. Pumasok po ako sa mundo ng pag-tutorial, pagbibigay ng tips and strategies. So ganun po, doon tayo nakilala kahit paano. And luckily, ay na-interview din po tayo before. Last year, August din po yon. Kaya tuwan-tuwa po ako na nitong August ay nagkaroon po ng panibagong segment. So, salamat po. Salamat talaga. Anong klaseng mga tips yung mga binibigay mo? Ano yan, daily life? Or meron ka specific focus doon? Tsaka So, isundot ko na rin sa ng JV. Yung collaboration mo, paano ka nakikipag-collaborate din sa mga kapwa mo content creator? Okay. So, bali yung tutorials po natin, sir, is about monetization. Kumbaga, paano natin pagkakakitaan yung videos natin, yung mga content natin sa social media. So, dito kasi sa Facebook, meron po siyang monetization. May Facebook Reels monetization na kung saan pwede ka mag-earn through your contents. So, habang inaaral ko po kung paano mag-earn dun sa monetization process ni Facebook, isinishare ko na rin po yun sa social media. So, sa iba-ibang platforms po. So, doon po ako nag-start and ngayon ay mas nilawakan ko na po yung ibang money-making activities na pwede mong pagkakitaan using yung iyong content. So, doon po ako nag-start. Maganda yan. So, paano mo, since ang ating program is all about budgeting, dito na ngayon naman tayo papasok, paano mo na-apply yung budgeting sa iyong personal at professional life? Ano yung mga practical tips na po pwede mong ma-share sa ating mga nanonood at nagnanais na mag-budget ng tama? Okay, so budgeting, lawak po na topic. Pero bago po pala ituloy yun, yung tanong pala ni Sir po kanina, yung about sa collaboration. So bali, may mga nagko-contact po sa atin ng mga shop or mga brand para gawan po ng videos yung kanilang mga products. So doon, additional ways to earn po yung ginagawa natin doon. Opo, so additional side hustle na ginagawa natin. Pagdating naman po sa collaboration with other content creators, so siyempre nakikipag-engage din po tayo sa kanila by sharing ideas and sharing kung ano yung nalalaman natin tungkol sa content creation by giving value dun sa ibang tao. So, dun po tayo nakikipag-collab. And luckily, marami din po tayo nakilala ng mga content creators dito sa social media na nakatulong din sa akin na mag-grow pa rin as a content creator. So, yun talaga yung number one na goal natin is makapagbigay ako ng impact sa mga nanonood at sumusuporta pa rin po sa pag-create natin ng video. Ayan. So, punta po tayo dun sa budgeting tips naman na pag-uusapan po natin ngayon. So, alam naman natin, napakahalaga nung pagbabudget kasi syempre para sa future mo at ng family mo. So, kami po ni Mrs. simple lang naman po yung pinaka-tip na mabibigay at yung ginagawa po namin ngayon. So, bali ang ginagawa namin ngayon is alam lang namin yung cash flow. Kaya pag sabing cash flow, yung in and out ng pera yan, na dumadating at lumalabas sa bulsa natin. So, ang mabibigay lang namin na tip, 3 lang po. Okay? So, number 1 is list your income. So, saan ba nanggagaling mga pera na pumapasok sa atin? For example, sa salary, sa investment, o kaya naman sa mga side hustles natin. So, pangalawa is track your expenses. Diba? Siyempre, hindi lang pwede na yung pagpasok lang ng pera. Kailangan yung paglabas din ng pera, alam natin. Para pwede nating itotal kung magkano yung matitira and paano natin magagamit yan. So lastly is prioritize yung needs over wants. Yan, para naman hindi tayo mag-overspending. So yun yung syempre ang sarap mag-shopping, di ba sir? And ma'am, kapag lalong-lalo na kapag bagong sweldo tayo. Correct. So yun po yung 3 tip na mabibigay ko and additional na bonus po doon is ginagawa po namin is parang yung delayed gratification. Ayan, so ina-apply din po namin sa pamumuhay namin ni Mrs. As bagong kasal. So, syempre, kailangan mag-grind pa talaga para maka-bounce back and para sa future namin and ng family namin.
So yung delayed gratification, napakalaking way para makatulong sa'yo para magkaroon ka ng discipline pagdating sa pera at sa pagbabudget mo. Kasi yung delayed gratification, for example, meron kang gustong bagay na bilhin, hindi mo kagad siya bibilin right away. Kumbaga meron kang mga rules sa sarili mo or kayo ng partner mo or ng family mo na kailangan mo munang ma-meet bago mo bilhin yung isang bagay. Yan. So may example kami na ginagawa. For example, halaga nun is 2,000. So kailangan meron ka at least times 10 nung price na bibilin mo na yun para kahit bilhin mo na siya on the spot, hindi ganun kasakit dun sa budget ninyo na iniipon. 'Di ba? Mahirap kasi na kitain ng pera at napakadaling lumabas ng pera. So discipline din talaga ang key para magkaroon tayo ng mas magandang budget. So yun po yung mabibigay kong tip para sa mga nanonood po sa atin ngayon. Disiplina talaga ang susi. Opo. Kasi nakaka-tempt talaga minsan kapag marami pumapasok, 'di ba? Tama. Oo. So so yun bilang medyo matagal ka na sa social media content creation. Ano naman may papayo mo sa mga balak pumasok dito sa industriyang ito in terms of pag-i-invest dito? Ano ba yung dapat nilang gawin? Meron bang step-by-step guide para dyan? Number one sa mga papasok po na content creators, sasabihin ko po sa inyo, ito yung perfect time na kumbaga i-utilize natin or i-maximize natin yung mga skills natin, lalong-lalo na yung mga tao na marunong po sa creatives, pag-create ng picture, ng videos, or sa mga taong gusto lang i-express yung kanilang feelings sa pag-video or yung mga highlights ng buhay nila. So sa start ng content creation, simple naman po yung gagawin natin. Number one is kailangan mag-decide tayo. 'Di ba? Mag-decide tayo na kailangan papasukin natin to, kailangan mag-commit tayo. Kasi content creation po is a process din talaga. Hindi siya yung magpo-post ka lang dahil 'di ba, ang dami mo nakikita, kumikita ng malaki sa social media, ang dami nilang nabibili, ang dami nilang investment dahil sa pag-create ng content. So that's a good thing kasi nakita natin na meron nang nakagawa. Pero we as a mga beginner or starter sa pag-create ng content, kailangan isipin natin na proseso yung ginagawa nila. Kumbaga, hindi natin dapat i-compare yung day 1 natin sa day 100 na ng iba, na which is yung result na po yung nakukuha nila. Minilagay po ako dito na na konting tips na pwede kong ibigay po sa kanila. So, number one is sa pag-create ng content, sa pagpasok natin dito, kailangan alam natin yung niche. Kailangan ma-define natin sino yung mga tao na kakausapin natin via our contents. 'Di ba? Pag sinabing niche po, ang niche ay ano ba yung interest ng mga tao? Anong klaseng content ba yung ipoproduce natin? So sabi ko po kanina, nag-start ako as random guy. Kumbaga random contents yung nilalagay natin. And as I produce more content, nakikita ko doon ano yung mga klase ng video na pwedeng mag-viral, pwedeng makatulong, pwedeng magbigay ng impact or idea sa mga audience natin. So ayoko din po kasi yung content na parang makapag-post lang ako and then mag-earn lang ako doon. So number one rule po nung pumasok ko sa content creation at mas minahal ko na kumbaga yung pag-create ng content is kailangan meron akong mabibigay na parang legacy, parang ganon. Kapag napanood niya, ay si Kasanggayan, si JB Martinez yan, parang ganon. Okay? So number two, sino yung mga tao na kakausapin mo gamit yung content mo. Kasi mahalaga po na kapag nakaharap na tayo sa camera, kilala natin at alam natin kung paano sila i-address. For example, sa mga taong gustong matuto pagdating sa money making online, 'di ba? Isa ka bang freelancer, isa ka bang online entrepreneur na gustong kumita ganito ganyan. So doon pa lang sa introduction mo, alam na nila na sila yung kinakausap mo. 'Di ba? So in that way, mas makukuha mo kagad yung interest nila kapag napanood ka nila. So ganun ka-powerful kapag kilala mo yung kakausapin mo. Next is ano yung common problems ng mga tao na gusto mong ma-reach dito sa social media. Kasi naniniwala ako na sa lahat po ng klase ng content dito, kahit po entertainment yan, may problem. So kapag nanonood ka ng entertainment na mga videos, ang problem nun, it's either malungkot ka, naboboard ka, or etc. So kung nagigets niyo po yung point, kumbaga hanapin nyo lang kung
ano yung mga reason kung bakit nila panonoorin yung video mo. Alamin mo kung ano yung mga common concerns ng mga audience na gusto mong i-target. So parang ganun po. Next is plant a content calendar. So pag dito po gagawin natin ng content creation, hindi siya ganun kasimple. Kumbaga dadating po ang time na low ang energy mo, wala tayong maisip na content, napakaraming pumapasok sa isip natin, kaya tayo kumbaga tinatamad gumawa ng content. So dito kailangan may strategy ka kung paano gagawin. For example, may content calendar ka sa araw na to, gagawa ka lang ng mga topics or mga contents. Ililista mo lang yung mga topic na gagawan mo ng content kinabukasan. The next day, i-shoot mo siya. The next day, edit mo siya. The next day, i-post, i-publish mo siya sa mga social media platform. Kumbaga, strategic planning yung kailangan pa rin po natin. So, nanood po kanina, sabi dun po sa last na in-interview is yung planning talaga is malaking bagay din sa kung ano man yung gagawin natin. So, especially dito sa content creation. Ayan. So, sa pag-create naman po ng content na mas tataas yung chance na panoorin ng audience natin yung mga videos na ipoproduce natin, 3 lang naman po yung parts ng video. Diba? Depende na lang po kung anong klaseng video, kung nakahiga po ba o nakatayo. So, pwedeng i-apply po itong 3 na to. Ang kailangan lang laman po ng content natin is number 1, meron siyang, or tinawag po itong HBC. So, para mas madali nyo pong maiintindihan. Meaning is hook. So, ano ba ibig sabihin ng hook? Yung hook po, yung first 3 to 5 seconds ng video nyo, kailangan makatch na natin yung attention nila. Kasi ang labanan po sa social media is catching the attentions ng ating mga audience. Di ba? Labanan po ng napakaraming content creator. So, ang kailangan natin, ang goal natin sa content creator is alamin natin kung paano sila makukuha yung attention nila. So, the first 3 seconds, we need to catch their attention. Kasi the moment na lumagpas yun, i-scroll up ka na po nila. Yes. So, yun, yung number 1, hook. Number 2 is B, yung body or the content. So, once makatch na natin attention ng ating mga audience, ano yung what's in it for me? Kumbaga, yun yung sasagutin natin. Kailangan natin ilagay sa content natin ano yung beneficial things na makukuha nila dun sa content natin. For example, kung gusto mong magpapayat or nasa fitness industry ka, so ilalagay mo dun ano ba yung mga content or mga details na pwedeng makatulong sa kanila para mag-lose sila ng weight at maging fit sila. So kung ano yung kailangan nilang malaman dun sa first 1 minute or 3 minutes depending kung ilan ang duration ng content ninyo, ilalagay po natin doon. So, lahat ng concern nila. And lastly, syempre, ayaw naman natin na masayang yung mga tao na nanood at nag-engage sa ating mga content. Kailangan maglagay tayo ng CTA. So, kaya siya sinabing HBC. Ang ibig sabihin naman po ng CTA ay call to action. So, kumbaga, kung ikaw ay online entrepreneur or may mga side hustles ka, katulad ko, may mga ginagawa po tayo mga businesses online, so, kailangan meron po akong call to action. Kasi ang call to action, yun yung magdadala sa mga audience natin, sa mga interested talaga, for example, sa mga ino-offer mo, papunta dun sa mismong offer mo. Okay, for example, ang call to action mo is click the link below. Parang ganun. Or comment down below kung ano ba yung opinion mo tungkol sa content na to. Or message me directly para ibigay ko sa iyo yung next access. Parang ganun po siya. So, 3 lang HBC, hook, body or content, and then call to action. So, yun po body, yung yung mabibigay ko na very tips useful sa mga start po. Ayan. So, baka may gusto kang i-shout out at tayo ay overtime na din. Oo. Nakakabitin. Bitin kami. Talaga nakatuto kami, nakikinig kami. Oo. Nagno-note pa nga si Richard. Nagno-note pa nga ako di ba? HBC. Ayan. Opo, ayan. And syempre, unang-una, gusto kong pasalamatan po si Lord sa araw na to kasi siya yung dahilan kung bakit nandito rin tayo and kung bakit tayo nakakapag-share at kung ano yung ideas natin. And secondly, gusto ko pong pasalamatan din yung station po ninyo. At the same time, si Sir Richard, Ma'am Jamie, sa opportunity na makapagbigay tayo ng insights natin. And syempre, gusto ko i-shoutout yung family natin, sa wife ko, si Jasmine, ayan, sa Tantoy family, Martinez family, Fernandez family, at syempre sa lahat po ng mga kasangga na sumusuporta sa atin since day 1
Ayan, alam po nila na nandito lang din kami para to support them na mag-grow sila as a content creator. And syempre sa lahat ng mga students ko sa Success Code Philippines, ayan, more sales pa sa inyo. And maraming salamat po sa lahat. Good evening po. Maraming Good salamat, evening. Kasanggang JV Martinez. Ayan. Salamat po, salamat. Salamat po. Thank you. At maraming salamat sa ating guest, Richard. No? Talagang ako may natutunan din. Ayan. Nakabitin naman yun. At dyan po, nagtatapos ha. Ay, bago tayo magpaalam, isa-shoutout ko muna. Ayan, si Margie Tubil, Asel Gonzales, si Ma'am Laila Sharin Nami, magandang gabi, at si Marvin Agaton. Ayan. Tapos special shoutout din daw kay Mr. Edward Hipe at JC Castro na nanonood sa atin ngayong gabi. Ayun. At dyan po, nagtatapos ang ating usapang budget natin. Sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito lamang po sa Radyo Pilipinas. Napapadon din tayo sa TV at syempre nasa Facebook live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency at usapang budget natin page ng DBM. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa ating mga itinampok ngayong gabi at dito sa ating programa. Antabayanan po natin ang susunod na programa, ang Salam Radio. Sa ngalan po ni Mr. R. Vargas, ako naman po si Richard Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at